gawa tayo ng quick video tungkol dito sa namumroblema sa pagkoconnect ng website na ginagawa nila sa MySQL nila. So, ito yung output niyan. Yan, merong mga fields, in-input mo, tapos pagka pinindot mo yung pay button, kailangan ma-save siya dun sa MySQL. So, gumawa na rin ako ng demo database ko with a demo table as well. Tapos ayan, na-insert naman siya. So, tingnan natin paano kaya ito nagawa. No? Siyempre, una kong ginawa sa workbench sa MySQL ko, kailangan kong gumawa ng schema. Kailangan kong gumawa ng database kung saan doon ko ilalagay yung impormasyon na i-input ng tao using yung website para ma-simulate natin yung problema ng tao. So after ko makagawa ng DB, meron akong create table statement dito na siyang gagamitin natin para makapag-create tayo ng table. Siyempre, kailangan mo ng payment ID. Yun yung magiging identity ng bawat row. Meron tayong customer name. Etong mga fields na to, hula-hula ko na lang to kasi hindi ko naman kinontak yung nag-post na yun. No? Gusto ko lang gawin yung gusto niya daw magbayad pero kaya niya namang gawin yun So guide natin siya. Sana mapanood niyo to, no? Para next time, alam niya na. So, ayan yung mga fields natin. I-post nyo na lang kung nabibilisan kayo para makopya ninyo kung gusto nyo. Nirun ko lang yan, tapos makikita ninyo under DemoDB, nandun na yung table natin. Binuksan ko na yung VS Code. Siyempre, gagawa na tayo ng app natin. Noon akong ginawa, siyempre, nag-open ako ng folder na bagong create, which is yung quick. Tapos, gumawa ako sa terminal ng virtual environment kung saan ko i-install yung mga packages na kailangan ko after kong i-activate. Yan, so in-install ko na yung Flask tsaka yung SQL connector. Kumuha na ako ngayon ng app.py. Kung saan dito sa app.py sinulat ko yung mga code ko kung saan magkakaroon ako ng website na magko-collect ng information sa tao na siyang i-insert niya sa database natin. Tulad nga ng problema nung nag-post na willing to pay. So meron tayo syempre na database configuration kung saan dyan natin ilalagay yung mga configuration ng database natin para malaman ng Flask natin kung saan niya isi-save yung impormasyon. Pinrepair ko muna sila at dito sa workbench may kita ninyo dun sa database na tab kung ano yung configuration ng database nyo sakaling di nyo maalala. No? Most of the time localhost yan, tapos yung user root kung di nyo naman pinalitan, tapos yung password sa akin, strong password para sa kalam, no? Tapos yung database ko, yung ginawa ko kanina na schema na demo_db. Ngayon, gumawa na ako ng getDB connection para mag-connect dun sa database ko. Isa siyang function, no? Siya yung taga-connect ko sa database. At para sa Flask, gumawa na ako ng aking route na yan yung route ko pagka nagpunta ako sa homepage, i-run niya or i-render niya yung index.html na gagawin natin mamaya. Pagka na-execute naman yung URL na may /pay sa dulo, tapos may method na post, ay kapag yung pinasa mo na method sa kanya ay post, ito naman yung gagawin niya. Yung customer_name, hahanapin niya yung field dun sa HTML mo na merong customer_name, tapos yung value nun kukunin niya, i-assign niya dyan sa customer_name. Ganun din gagawin niya sa iba pang mga fields. Sa amount, kinonvert ko na yung nakuha ko dun sa field na amount, dun sa index.html, tapos kinonvert ko into float, siyang naging value ng amount. Tapos, tinry ko nang mag-create ng connection, ng connectivity sa database. Nagkaroon ako ng cursor, kasi yung cursor mamaya, siya ang magiging responsible para sa insert natin. Okay, so nag-prepare na rin ako ng insert query ko. Ayan, insert into, pangalan ng table ko, tapos yung mga fields na gusto kong i-populate, tapos pinrepare ko na yung placeholder. Kakaroon pa ako dyan ng isang variable na tatawagin kong payment_data kung saan dyan ko i-consolidate lahat ng impormasyon na gusto kong ipasa dun sa placeholder na meron ako. Tapos gagamitin ko yung cursor.execute para pagsanibin yung dalawang yun at magkaroon ako ng valid na query. Siyempre, huwag mong kakalimutan yung commit para mag-save yung changes na ginawa mo. Tapos, i-return mo, i-redirect mo sa kung saang URL mo gusto siyang mapunta after niya mag-save, which is sa akin, sa home lang. Gagawin niya, nahanapin niya yung home na function, yun yung i-run niya. Nag-prepare na rin ako ng error message and finally, naggawa ako ng pang-close ng cursor and ng connection kasi ayaw mo yung maiwan ng nakabukas, no? Para maiwasan ng mga error. Nexit ko na yung app.py, magpe-prepare na ako ngayon ng folder para sa templates kung saan dyan nakapaloob yung index.html na minimension ko kanina. Dito, makikita naman natin yung mga fields like yung field para sa customer name, yun, yung mga inimbento ko na i-fill outan natin.
na doon mag-i-input yung tao para pag pindot mo ng pay ay mag-save siya sa database natin. So itong mga nakikita yun yung code na yan, mga hindi naman required lahat yan. Nice to have lang. At ang pinaka-notable dyan is yung nasa body, which is yung under sa tags na form, no? Kung saan merong action, kung saan yun yung magdi-dictate kung anong URL yung ipopoke niya para mag-save or mag-execute yung gusto mong i-execute, no? Ayan, para pasimplihin natin. So, meron tayong mga bukod na tutorial naman na mas detailed. Gumawa lang ako ng quick demo para mainggan nyo naman kayong aralin siya. Hindi naman porket may pambayad tayo guys, bayad na lang tayo ng bayad, no? Kaya nyo to madali lang naman to. So, ayan yung mga label natin, yung mga input fields natin. At makikita natin dyan na pinrepare ko lahat and makikita ninyo may mga required siya na attribute para mapilitan yung user na i-input yun at hindi mag-error yung saving mo. Kasi sa database natin, sa table natin, naka-required din naman sila. So, para mag-match lang yung data, yun yung nilagay natin. Okay? So, syempre, lastly, meron tayong submit dyan na tinawag nating pay. May value na pay para pag kinlik niya, mag-save. Iraran na natin python space app.py tapos magra-run yung server ng Flask. Punta ka dun sa 127.0.0.1:5000 and may kita mo na yung pinakita kong output kanina saan pwede kang mag-input tapos pwede mong ma-check sa database na na-input mo na yung data na kailangan mong i-input tulad ng requirement ng tropa nating nag-post. Alright. So ayun mga kapindot, kung nag-enjoy ka sa ganitong format ng video natin at meron kang pinoproblema dyan at gusto mong matutunan, comment mo lang dyan sa baba, no? Tapos gagawin din natin ng short format na video para maliwanagan ka sa pinoproblema mo, no? Nang hindi mo na kailangang willing to pay. Alright? So hanggang sa muli mga kapindot, maraming salamat sa suporta ninyo. Let's go!